Okay, good day mga ka-airsoft, good day mga ka-bigman. Ngayon, araw po ng Huwebes, napakainit sa labas, grabe. Napakainit ng panahon natin ngayon. Mukhang lumipas na, tapos na yung bagyo at balik na naman tayo sa maaraw, mainit na hapon, no? Ngayon mga ka-airsoft, nandito tayo to review and unbox na naman again yung unit ng ating mga ka-airsoft, mga ating ka-airsoft from different province na ginustong, paano ba sabihin to? Ginustong magka-airsoft, ginustong sumubok, ginustong makapaglaro, ginustong makapaglibang gamit ang airsoft na naman, no? Mga ka-airsoft natin na nagmula sa paglalaro ng tunay na baril, pero dahil nga sa pagiging accessible ng airsoft, mas ninais nilang syempre makasubok naman ito. Okay? Ngayon mga airsoft, unit ng ating ka-airsoft, Julius Kalangan of North Bayumbong, Nueva Vizcaya. Bayumbong, Nueva Vizcaya. For your information mga ka-airsoft, kung familiar kayo dyan sa Nueva Vizcaya, mula rito sa kinakatayuan namin hanggang dyan sa Nueva Vizcaya, kung babiyahe tayo dyan, nasa 280 to 290 kilometer. Ganyan yan. Ang Bayumbong, lagpas pa ng ano yan, yung sikat na sigsag sa Nueva Vizcaya, yung Santa Fe, Dalton, ano, Tapas? Basta Dalton Pass, no, dyan sa Santa Fe, Nueva Vizcaya. Sikat na sikat yan mga ka-airsoft, no. Yan kasi yung dadaanan mo, going norte, going Santiago Isabela. Yan yung dadaanan mo going Aritao, di ba? Aritao, going Etchage, going Tugigaraw. Yan yung mismo yung dadaanan mo. Paglagpas yan ng ng San Jose City, Nueva Ecija, no. Okay, bali ayun nga, si Sir Julius, hindi ko alam kung sa kanya to, pero parang ang pagkakaintindi ko, ibibigay niya sa tatay niya. Yung tatay niya ay ex-police, no? Dati sigurong police diyan sa lugar ng Nueva Vizcaya. So, pag sinabing siguro dati nga former ex-mayor, former mayor, ganun, no? So, ayun, ang unit niya is, syempre, ang gusto niya, ibibigay niya, syempre yung the best, syempre hindi pagsisisihan. Actually, pinapili natin siya between KJ Works 6.0 natin na yung sikat ngayon versus the CC Shadow. Kung tatanungin naman talaga naman, no, talagang napakaganda niyang dalawang unit na yan. Hindi maikakaila, talagang lumalaban, talagang high-end yan, dalawang unit na yan. Bigyan mo nga ako, Lucas. Bigyan mo ako ng unit para lang maipakita natin. KB19. Ayan. Tapos bigyan mo rin ako ng box. Nasaan na yung box nito? Sige, pakikuha. Box na. Yan, ilagay mo na sa display yan. Mukhang nawala yung display, no? Yung shadow, orange. Yan, akin na. Para ma-compare natin. Akin na rin yung box nun. Kita nyo ito. Ito yung 6.0, no? Ito yung bago natin. Ito yung pinagkakaguluhan. Ito yung gustong-gusto ngayon. Trending, kumbaga, no? Itong unit na yan, ha? Then, ito yung shadow. Lagay mo yung styro para presentable. Ito naman yung shadow. Ayan. Shadow to orange or orange grip. While ito yung 6.0 na bago ngayon. Ayan. Yan, di ba?
6.0 plus, tignan nyo, may compensator pa. Okay? At saka kung makikita nyo sa box, talagang makikita nyo na high-end siya. Hindi kasi ordinary yung box pag KJ Works, no? Kung makikita nyo yung box, mga box niya, talagang, well, definitely, talagang, sa box pa lang makikita mo na premium yung unit, sa box pa lang makikita mo na talagang napakaganda nung mga unit, di ba? Ayan, no? Hindi ko lang, tingnan mo nga, malinaw ba yung vlog ko? Malinaw yung video? Hindi ba kailangan magtapatan ako ng ilaw? Okay. Ha? Maliwanag. Maliwanag doon, no? Kasi maraming ilaw doon. Diyan, mas okay yung kulay. Oh, yun, no? Ayan, ayan siya mga ka-airsa pa. Ayan, kita nyo naman, CC Shadow 2, then the KP19 6.0 by KJ Works. Parehas KJ Works yan. Look, sa akin na yung magnet. Tapos, isa sa pinagmamalaki nitong dalawang unit na to, isa sa pinagmamalaki nila is all steel internals. Hindi all steel yung barrel. Kasi pag ginawang all steel yung barrel, masyado siyang magiging mabigat. Sa panahon natin ngayon, mga ka-airsoft, hindi na kasi uso yung pinapabigat, no? Ang uso ngayon, pinapagaang, nilalighten. Kaya nga, di ba, sa mga motor natin, meron tinatawag na carbon Lodi, sabi, di ba? Kasi pinapagaang. Ngayon, itong dalawang unit na to, ang isa sa mapagmamalaki nito is yung pagiging all steel CNC ng laman loob. Okay? Pag sinabi kasing CNC, mga ka-airsoft, ganito yan. Pag sinabing CNC, isang buong bloke yan ng pure materials na ano ba, isang buong bloke ng steel, isang buong bloke ng virgin aluminum, virgin steel, virgin iron, ganun yan. Ngayon, yung CNC is merong machine na akala mong printer na umuukit dyan, no? Umuukit para, halimbawa, magbigay tayo example, halimbawa ito. Yan, halimbawa lang to, Hindi to CNC, pero halimbawa. Halimbawa ito CNC. Merong isang buong machine na umuukit dyan. Inuukit para mabuo yung ganito. Okay? Iba, yung mga unit na tinatawag na cast aluminum, cast iron. Yun yung ang proseso naman ng paggawa nun is yung mga, halimbawa pag sinabing cast aluminum, kinokollect lahat yung aluminum. Hindi siya virgin material. When we say hindi virgin material, maybe pinaglagarian, pinagputulan na aluminum, pagsasama-samahin, lulusawin. Ano pa? Maybe Coke in can. Yung mga soft drinks in can, yung mga lata na alloy na aluminum, pinagsasama-sama yan. No? Pinagsasama-sama, tapos nilulusaw, tapos yung liquid alloy, yun yung iminomolde para maging isang materyales. Yon. Kaya definitely, mas matikas, mas matindi, at mas matigas yung mga CNC. Kasi, ang CNC, virgin aluminum materials yan. Hindi yan nilusaw, hindi ibinuo, hindi minolde. No? Virgin aluminum materials or virgin iron materials na ginagamit sa mga unit natin. Isa sa mga pagmamalaki nitong mga unit na to is makikita nyo, ayan, no? Full steel siya. Full steel, no? Most of the internals, no, ng mga unit na yan is, ayan, no? Yan. Most of the internals nitong mga unit na to are full steel. Bakit mas maganda ba yung full steel, Big Man? Yes, mas maganda ang full steel. Syempre, than the alloy kasi mas matigas pag sinabing full steel. Kasi purong bakal, 'di ba? Kaya kung makikita nyo, dinidikitan siya ng magnet. Ayan, no? Oh. Kasi purong bakal, mas matigas. Unlike sa mga other unit, ayun, makikita nyo, wala siya, no? Walang mga bakal na part,
all alloy, all aluminum, no? So, syempre, pag all aluminum, medyo don't expect yung super tigas, no? Yung super tigas ng materyales, wag niyo i-expect pag yung unit ninyo is alloy, full alloy. Although maganda rin naman dahil nga mas magaang. Pero pag pinag-uusapan na natin yung tigas, yung durability, doon medyo para sabihin na natin na to na laglag, di ba? Pero when it comes to pagiging lighten, yun naman talaga namang namamayagpag sila kasi syempre ang gaang lang nila eh, no? For example, i-compare lang natin, no? Akin na yung timbangan ko. Halimbawa, itong Sisay Shadow na lang, no? Ayan, timbangan ko. Ayan. Compare lang natin yung bigat, mga ka-airsoft, no? Man. Compare natin yung bigat. Atong natin to para merong ano. Then, zero natin. O, zero, okay. Ito, ang bigat ng Shadow is 1.4. Okay, 1.4 grams. So, equivalent to 1 kilo at 400 grams. Okay, 1.4 mga ka-airsoft, yan ang bigat ng isang Sisay Shadow. Kumpara mo dun sa mga unit na like Glock, no? Na full alloy. Alloy lang kasi talaga to, no? Ito full steel to, okay? Yan. O yan. 734 grams lang, no? So wala pang 1 kilo ang bigat ng isang Glock. 734 grams, no? Ibig sabihin kalahating kilo at saka 234 grams. Yan ang bigat, yan ang timbang ng isang Glock, no? Ulit, 736 ngayon, 736, no? Ayan. Paano ba to? Hindi. Meron kang picture? Ay, pera mo ako ng camera. Para pipicturean ko, maipakita natin kasi hindi ko maiyuko yung camera eh, no? Baka maano to. Ayan. Pakita mo ron. Yan. Yan yung bigat. Ayan. Pakita mo. Yan yung bigat. Dito na lang yan. Yan. Para sa dalawang camera. Yan. Yan yung bigat ng isang Glock. Ayan. Kita ba? Ayan. 736 grams, di ba? O, tapos, yung bigat naman ng isang Sisay, kumakalog eh. Malaglag pa to, ang bigat eh. Wala ba tayo solid na na pwede mapagtungtungan niya? Pwede. Saan? Yan. Natatakot ako eh. Baka syempre high-end to eh. O, i-zero natin. Pero hindi, dali. Na-picturean ko na eh. Ayan. Ang bigat naman ng isang Sisay, Sisay na unit ay, ayan, pakita mo. May ilaw Okay Ayan, maliwanag Check mo Ayan. 1.04. Ibig sabihin, isang kilo at 400 grams, di ba? 404 grams. Yan ang bigat ng isang Sisay. Ibig sabihin, doble ng bigat ng isang Glock, di ba? Ng isang Glock 17. Kaya, definitely, talagang matitigas, matitikas yung laman loob nito
than the mga dun sa mga ordinary. Kaya yung iba nagtatanong, bakit yung CZ pwede siya sa 12 kg, pwede siya sa 14 kg, bakit pwede rin sa CO2? Bakit yung Glock sinasabi mo pang 12 kg lang? Bakit hindi siya pwede sa 14 at saka sa CO2? Kasi mga ka-airsoft, nakita nyo naman yung gaang niya, di ba? It means na mas manipis yung materyales ng unit, mas magaang yung ginamit na materyales, mas pinagaang, mas pinasimple para pang 12 kg. Ngayon, kung gagamitan mo siya ng 14 kg, posibleng masira, posibleng mabitak talaga siya, no? Wag niyong pipilitin, no? Kaya ayan mga airsoft, no? Unit ng ating ka-airsoft, Julius Kalangan of North Bayumbong, Nueva Vizcaya. Ito yung ide-demo and test fire natin ngayon. Okay? Ito sinample ko lang, no? Ito kasi yung pinagpilian ni Sir, the 6.0 versus the CC. Nag-come up siya dito sa CC. Okay? So, siguro sa display na to, no? Okay. Okay, the next unit ng ating ka-airsoft, Ralph Galvez of Bantay, Ilocos Sur. Okay na, look, oh. Bantay, Ilocos Sur, no? Unit ng ating ka-airsoft is the Glock 17 John Wick Edition, no? This is the Glock 17. Yeah, Glock 17 John Wick Edition Combat Master, no? Kung magtatanong kayo, China po ito, no? China. So, ayun nga, tulad ng sinasabi ko, as much as possible, hanggat maaari, ayaw sana nating na i-recommend to or makarating to sa ating ka-airsoft. Pero, if i-insist niya, kumbaga, ipipilit niya talagang ito yung gusto niya, wala naman po tayo magagawa ron. Wala naman po tayo against doon, no? Pero, yun nga, ito yung unit niya. Pero, sasapatin ko na kayo, no? Don't expect too much on this unit, no? Pag ganito yung unit mo, don't expect na kaya niya talagang tumayo or kaya niyang tapatan yung mga Taiwan natin na unit, no? Siguro sabihin na natin pag ganito yung unit na to, temporary magiging masaya siya, pero the rest is magiging malungkot, no? Hindi naman sa sinisiraan ko to, pero sinasabi ko lang yung totoo, no? Na hindi talaga kayang sumabay nito doon sa mga Taiwan, sa mga mas high-end sa kanya. Kasi talagang design to para gumana, para pumutok ng ilan, tapos masisira na. Okay? Masisira syempre dahil sa lakas ng recoil ng mga airsoft natin, possible na masira talaga siya sooner, no? Hindi siya tatagal talaga ng, alam mo na yon, yung tagal talaga na kayang tumagal ng mga Taiwan. Okay? So, ito yung unit niya. Then, pinakita ko lang, this is the Glock 17, while this is the Glock 34. Ayan ang pagkakaiba nila. Si 17 mas compact, si 34 may nguso. Ayan. Kung makikita ninyo, ayan ang pagkakaiba, yan ang diferensya nilang dalawa, no? Yan, di ba? This is the Glock 34, while this is 17. Si Glock 17, single fire mode lang siya, puro single fire. Si Glock 34, single fire lang rin, no? Si Glock 18 at saka si Glock 35, sila yung may mga rapid fire. Okay? Lucas. Sabi na yan. Okay, so dire-diretso tayo. Pero sagutin muna natin to, no? Yung nagpapa-shoutout. Shoutout Glenn Hernandez. May tanong siya. Big Man, nagagawa ba ang isang magazine? Okay, depende sa sira ng magazine. Pero kung ang sira ng magazine mo is leak, nagagawa naman po yan, no? Manong makipag-ugnayan ka dun sa binilan mo. Baka tulad namin, nagbibigay din sila ng warranty. Sayang kasi, no? Sayang, kailangan masulit mo rin yung warranty, no? Pero kung hindi sila nagbibigay ng warranty, kami naman dito sa Big Man, gumagawa, no? Gumagawa, yun nga lang, dahil hindi mo sa amin binili yan, magbabayad ka po talaga. Okay, no?
Okay, the next question. Ano ang upgrade na pwede kong gawin sa rifle ko? Gas blowback rifle po ito para lumakas man lang ang FPS. Currently, using 14 kg, ang FPS ko is 380 up to 400 FPS lang. Ano raw yung kailangan niyang gawin para siguro nabibitin siya sa lakas ng isang GBBR? Well, tatapatin ko kayo, talagang gano'n ang GBBR, no? Out of the box, pag binili mo, mababa lang talaga FPS niya, 380. Swerte mo pa nga, nag-380 to 400 ka eh. Most of the GBBR is, ang FPS talaga niyan is ano lang, 360, 370, ganyan lang talaga, no? Kung nagpo 400 ka or maybe 400 din above, pwede na yun, makontento ka na ron. Pero para masagot ko yung tanong, ano raw ba yung kailangan gawin para tumaas yung FPS? Well, definitely upgrade, no? Ako, the best thing na pwede mong i-upgrade dyan is the bolt. I'll show you the example of bolt. Yun. Okay. Papakitaan ko kayo ng example ng upgraded bolt ng isang look, pakitabi to. Ng isang upgraded bolt ng isang gas blowback rifle. Ito, kung titignan nyo, hindi nyo makikita yung upgrade na ginawa, di ba? Pero deep inside sa loob, may upgrade to. Okay? Ang FPS normally ng isang gas blowback rifle is between 380 to 400. No? Swerte mo na pag nag-400 ka. Mostly 380, 390. Minsan, malas pa, nagti-370 lang. Okay? Parang mas mataas pa yung pistol, di ba? Yan po ang katotohanan talaga, no? Ngayon, ito yung upgraded bolt, no? Ito yung upgraded bolt na pwede mong ipalit or pwede mong ilagay dun sa unit mo. Ayan, ito yung upgraded bolt, ha? Yan. Yung unit mo, kung gas blowback rifle, pwedeng mag 500 FPS pataas. Okay? 500 FPS pataas, yung pwedeng ma-achieve, no? Nung gas blowback rifle mo pag ginamit nito. Pero syempre, sa kabila ng pag-upgrade ng gas blowback rifle, dahil ina-upgrade mo, nilalakasan mo, mas mabilis din mapupudpud yung hammer assembly mo. That is why, akin na yung yung upgraded na hammer assembly. That is why, sa pag-upgrade mo ng bolt, kailangan isunod mo rin agad yung CNC. Yan, no? Ayun, no? Sa likod. Ayan, yan. Yan. Kabila. Yan. Yung dalawa na yan. No? Yung hammer assembly ng isang rifle, mabilis mapudpod pag in-upgrade mo yung bolt. Kaya, kailangan isusunod mo rin to. Yung CNC version, ayan, no? Kung M4 ang unit mo, ayan, ito. Yan. CNC, fire control group yan, kung tawagin, FCG, fire control group. Bali, maraming parts yan, no? Ayan, marami, 1, 2, 3, 4, 5, ayan, 5 pirasong parts yan, fire control group kung tinatawag yan. Pag ito ang ginamit mo at saka yung upgraded bolt, yun, enjoy na enjoy ka talaga kasi hindi basta mapupudpud to dahil sa gawa ng recoil, no? Dahil matigas to, dahil nasabi ko sa inyo, CNC, tapos magnet, CNC din, all steel, purong bakal, kaya matigas siya. Hindi siya tulad nung iba na alloy. Ito, all steel, ayan, no? Oh, bakal talaga siya, kaya matigas siya. Ngayon, kung mag-upgrade ka ng gas blowback rifle mo, you want at least 500 FPS, ito yung kailangan mo, yung bolt, no? Ganito. Ayan.
Meron ba tayong, wala akong pwede kasing ipakitang rifle eh. Ay, ito pala, no? Ito, oh, yan, ito. Pakita ko sa inyo yung bolt nito. Ito kasi, ordinary bolt pa lang ang nakalagay dito, no? Hindi pa siya upgraded. Yan, okay. Okay, ito yung bolt. Yan, no? Ordinary pa lang to ha, hindi pa to upgraded. Yan, ito yung bolt. Ngayon, pag upgraded na, yung pinakita ko sa inyo kanina, ito na. Yan, no? 500 FPS, ito 380 lang to. 380 I think to 400 FPS lang, no? Buti na lang, may rifle tayo rito, kaya naipakita ko kahit papano, no? Ngayon, balik na natin to. Hindi naman kasi ito yung main topic natin ngayon, no? Meron tayong kailangang i-discuss. Sinisingit-singit ko lang yung mga ganyan, no? Yung mga tanong-tanong para at least yung mabawasan yung ating mga frequent asked question. Location, sabi ni PJC, Bulacan po kami pero nagsi-COD po kami. South, North, and Rizal and Manila area, no? Okay, so Lucas. So, let's begin mga ka-airsoft. Julius Kayangan of North Bayumbong, Nueva Vizcaya. Ito na po yung unit mo, the CC Shadow Orange Edition. Okay? Target, akin na rito, silicone oil, then reloader, at saka, syempre, bigyan mo ako ng gas. Okay lang, 12 kg, okay lang. Okay, then, syempre, gas, no? Target pala. Okay? Ang CC Shadow, capable, no, of using 12, 14, and CO2. Pero kung ang mga unit nyo, Glock, Beretta, 1911, not unless sinabi ng dealer nyo na pwede kayong gumamit ng mataas na version ng gas, saka lang kayo gagamit. Pero kung hindi naman sinasabi, huwag nyong gagamitan kasi sabog yung unit ninyo, sayang lang, pwedeng masira, pwedeng last day niya na. Okay? So, CC Shadow 2, the Everyman's Dream, the Shadow 2. Release the magazine. Press lang dito. After you release the magazine, this is the magazine. Anong gagawin natin? Lagyan lang po natin ng silicone oil. Huwag nyo pong papabayaan si silicone oil. Yung silicone oil lang yung ang tanging bagay na pwede nyo ibigay sa airsoft nyo para manatili siyang maganda, maayos ang performance niya. Okay? This is the magazine. Press the valve, then spray po tayo. Okay. After that, hayaan mo lang na pumasok yung oil dun sa loob. Then, dito naman sa inlet valve. Ayun. Okay, dito sa ilalim. Ngayon, dako tayo lang sa unit. Set aside mo muna yung magazine. Ito yung unit, kasama mo. I-lock mo to manually. Then, sprayan natin yung nozzle sa loob. After that, okay na yan. Release, then rest. Sa tuwing naka-engage, nakababa yung hammer, ready to fire yon mga ka-airsoft. Kaya ako, lagi ko sinasuggest, i-rest nyo muna yung hammer bago nyo ipapasok yung magazine kasi delikadong pumutok. Okay? So, ngayon, this is the magazine, lagyan natin ng gas. Yung unit natin is naka-fine tuning and naka-trigger job. Kaya huwag kayong magtataka bakit yung unit na itinetest fire ni Bigman is 2 seconds lang, ang daming napuputok. Bakit yung binili nyo sa iba 5 seconds na at saka 10 seconds na, ang konti lang na naipuputok? 'Di ba? Bakit yung kay Bigman ang daming napuputok ng 2 seconds? Kasi naka fine tuning and naka trigger job. Pag sa fine tuning, doon pumapasok yung pagpapatipid sa gas at the same time pag-aayos ng FPS ng unit. Okay? So, upside down, siyempre kailangan hindi pwedeng nakahiga or patayo. Kailangan pataob. Isasakto mo lang muna sa valve, then ipe-press down mo pag ready na. Okay, lagyan na natin. 1, 2 seconds. Okay na yon para sa sobrang puno. Okay? Ngayon, hatak to pababa. Put your right thumb here.
dito nyo isushoot yung bala. It is very important na pag hinahatak nyo ito pababa, huwag nyong mabibitawan. Kasi pwedeng mabasag tong sungay na to, yung dalawang sungay. Pag yan nabasag yan, mamrong problema na po kayo sa ano nyo, sa unit nyo kasi luluwa na yung bala. Okay, hatak pababa, put your right thumb here para kung mabitawan nyo to, ito yung sasalo. Then dito isushoot yung bala. Ay, ayun, delikado, kita nyo. Ngayon, this is the reloader, pump lang po natin. Okay, after that, ayan na po. Kita nyo, merong bungi. Kalugin po natin sideways. Kaya ako kinakalug sideways mga ka-airsoft para umalign yung bala. Ayan, kita nyo? Dagdagan pa natin, ha? Ayan, okay, yan. Yan yung pinaka-proper mga ka-airsoft. Left, right, left, right, left, right. Alternate po, no? Tapos, ngayon, pasok sa unit. Kasa. Ready to fire. Okay, firing! Open bolt kasi wala na pong bala. Next thing to do, release the magazine. Then, release the slide. Then, rest the hammer by pressing the trigger. Okay. Then, yung unit, dahil wala ng bala, mas okay pag itatabi mo na walang bala at walang lamang hangin. Para yung mga valve natin, hindi na pepersa, yung mga silicone oil natin, hindi na pepersa, hindi na pupunit, hindi tumitigas. Okay? Press lang. Ay, dahil marami pang laman to, malamang mag-load pa tayo para makapag-fire pa tayo kesa pasingawin natin, no? Okay, pump lang. Okay, ngayon, pasok ulit. Sarap mag-fire pag sisi. Ready to fire. Firing! Open bolt. Wala nang bala. Next thing to do, release magazine. Then, again, release the slide. Then, rest the hammer by pressing the trigger. Kita nyo, dalawang full rounds na iputok natin. Pero ganun pa rin, may laman pa rin to. Ganun kasi yung unit pag naka-fine tuning, nakatono. Ibig sabihin, nakatono, matipid sa gas. Pag yung unit hindi nakatono, malakas sa gas. Okay? Kaya mag-enjoy kayo mag-airsoft pag yung unit nyo matipid sa gas. Kasi hindi mabigat sa bulsa kung bumibili kayo ng gas. Try natin, na-loadan pa natin kahit ilan lang. Tingnan natin, baka ubra pa, no? Kesa pasingawin lang natin. Ma'am Sally, palagyan naman ito ng bala. Hindi ko na gano'ng pupunuin, mga ka-airsoft. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Okay, 15, okay na siguro. Tignan natin. Pasok, kasa again. Ready to fire again. Wala, yun sa bote lang. Nagbukas na kahapon. Ready to fire again. CC Shadow 2. Tanyo? Yun. Naubusan nang merong na lang natitirang 3 bala. Okay, 3. Okay. Ngayon, ibig sabihin, nakita nyo naman, 3 kalahati. Ngayon, nilagyan ko lang ng 1 seconds para maiputok natin yung natitirang bala kasi sayang. Ay, wala pang 1 seconds. 0.2 seconds lang. Firing. Okay, open bolt. Release magazine. Release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Tapos, unit, pasingawin kung matagal hindi gagamitin. Okay. Unit ng ating ka-airsoft, Julius Kalangan of North Bayumbong, Nueva Vizcaya, the CC Shadow 2 Orange. Siyempre, with freebies at saka lifetime warranty sa unit. Okay? For packing. Okay, then, next natin, Ralph Galvez of Bantay, Ilocos Sur. Tulad nga ng sinasabi ko, itong unit na to is John Wick Combat Master na China Edition. So, sinabi ko na kanina, pag ganito yung unit nyo, don't expect too much. Huwag kayong mag-expect ng masyadong malakas siya. Kasi,
low budget China lang siya, hindi talaga siya ganun kalakas. Hindi rin natin siya pwedeng palakasin kasi baka masira lang yung unit. Okay? Dahil nga low budget China, huwag ka mag-expect na tatagal siya na tulad ng tinatagal ng mga Taiwan. Dahil low budget quality unit, don't expect na kaya niyang sumabay sa mga Taiwan. Hindi talaga, no? Pero dahil nga gusto ng ating ka-airsoft to, talagang ipinipilit niya na ito yung gusto niya. Sa kabila ng mga advice natin sa kanya, okay lang naman. Wala tayong dapat pagtalunan doon. Okay? So, ito yung unit niya. The John Wick Combat Master Glock 17 China Edition. Low Budget Meal Edition. Okay? So, release the magazine. Press, then spray. Okay, after that, inlet valve, spray din. Okay. Then, sa unit, number 1, sprayan yung ibabaw para kahit kumakaskas yung slide, hindi siya magagasgas. Okay, nilagyan natin ibabaw kasa, ilock manually, then sprayan natin yung nozzle. Okay. Then, release, then rest. Ngayon, maglalagay tayo ng bala sa magazine, syempre. Hatak pababa, put your right thumb here, then shoot natin yung bala. Then, kalugin, sideways, syempre, para umalign. Ayan, ha. Hindi ko na ganun pupunuin, kasi possible na masira yung spring pag laging pinupuno yung unit, no? Ngayon, maglalagay po tayo ng gas. Tulad nga nung kanina, ang nilagay natin 12 kg, pero pwede siya sa 14, pwede siya sa CO2. Pero itong Glock, lalagyan lang natin siya ng 12 kg dahil para dito lang siya. Pag nilagyan natin siya ng 14 kg, possible masira siya, bumigay siya, mabitak siya, or what. Okay? Upside down, sakto, then press down. 1, 2, 3. 3 seconds nilagay natin, kaya nasobra natin kasi hindi naman ito naka-fine tuning at saka hindi naka-trigger job. Huwag mong laruin yan, sayang naman. Pag hindi naka-fine tuning, hindi naka-trigger job, hindi siya ganun katipid, no? Kasi budget meal lang siya, parang not worth kung ano pa natin, iti-trigger job, no? Okay, pasok. Kasa. Ready to fire. Okay, firing! This is the Glock China Edition. Firing! Open bolt. Kasi wala ng bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Okay. Tapos, syempre, marami pang laman to. Bago natin itatabi unit, make sure walang lamang bala at saka pinasingaw natin. Press lang yung valve. Okay. Unit na to, for shipping, unit na ating ka-airsoft, Ralph Galvez of Bantayan, Ilocos Sur, for packing na po and for shipping. Okay. Okay, then, meron bang nagtatanong? Parang inaantok ang mga tao ngayon. Grabe. Boss, meron bang airsoft under 5K? Nako, yan yung mga airsoft na under 5K, yan na yung mga masasakit sa ulo, no? Mga ano yan, yun nga, tulad na sabi ko, yun, yung katulad yung John Wick na gano'n. Kung ikaw, ang pera mo is 2K, 3K, 4K, 5K, huwag ka na muna mag-airsoft, tabi mo na lang. Tabi mo na lang, dagdagan mo, para makabili ka ng mas dissenting airsoft, no? Kasi pag pre-nomote natin ng pre-nomote yung mga budget meal, lahat yung, ganito yan, no? Halimbawa, lahat ng binenta natin yung mga China. Diba? Halimbawa, si Big Man nagbenta ng China na pistol, 20 pieces. Below 5K. Ayan ha, ayan. Ibig sabihin, merong nag-airsoft na minimum of 20 rin nasasakit ang ulo. Diba?
Kung nagbenta ako ng 20 na airsoft na under 5K na China, merong 20 na airsoft player na sumasakit ang ulo. At merong 20 airsoft player na babalik sa akin para ipa-repair yung unit. At merong 20 airsoft player na ipapagawa ko sa aking gunsmith. At merong 20 airsoft na babayaran ko ng tigse 700 each. Dahil yun ang rate ng gunsmith. 700 pesos each. Just imagine, di ba? 20 times 700 is 14,000. 14,000 for the repair of 20 units. Dahil nag-cater tayo, dahil nagbenta tayo ng budget meal. No way. Di ba? No way. Dun sa mga Taiwan unit, worth it ipagawa kung sakaling masira. Kung masisira. Di ba? Hindi ko naman sinasabing walang masisira sa Taiwan. Kasi may tsamba pa rin. Di ba? Kung ginagamit mo lang naman ng maayos, kung ginagamit mo ng alinsunod sa ipinayo sa iyo, hindi naman masisira. Di ba? Pero yung mga China, minsan naka-display lang, nasisira na nga eh. Di ba? Totoo yan, no? Ngayon, kaya hindi namin kinikater gaano yung mga China unit, maliban na lang kung talagang i-request nung isang ka-airsoft. Okay? Kasi masakit sa ulo talaga, no? Kaya namin sinasabi to kasi lifetime warranty kami. Lifetime. Kung naiintindihan niyo yung lifetime warranty versus sa no warranty or versus sa 7 days replacement kuno, walang ganon. Walang nagbibigay ng 7 days replacement, no? Pero kami, nagbibigay kami lifetime warranty. Okay? Ayun. Pasensya na, pero ako ang masasuggest ko, boss, kung yun lang ang pera mo, huwag ka munang ma-excite bumili ng airsoft. Ang gawin mo na lang muna, manood ka ng mga vlog ko habang dinadagdagan mo yung pera mo. Para bumili ka ng airsoft, darating ang araw hindi mo siya pagsisisihan, no? Kasi pag ipinilit mo yan, darating ang araw magsisisi ka. Sana nakinig ako kay Big Man. Sana may nilalaro ako ngayon. 'Di ba? Pag hindi ka nakinig sa akin, sasakit talaga ang ulo mo. Bandang huli, masasabi mo, yung 5,000 ko nasayang lang ng ganun-ganun. Hindi kasi ako naniwala eh. Di ba? Ganun yun, no? Alam nyo, naawa ko, ang daming mga ka-airsoft, no? Na everyday lumalapit sa amin. Big Man, baka pwedeng tulungan mo ako. Big Man, pagawa naman ng unit ko. Big Man, dami! Ang dami nila. Kasi nga, yung unit nila nasira, napasubo na sila, no? Kaya ganun. Wala akong magagawa ron kasi syempre sa kabila ng pagbibigay ko ng advice, kung hindi nyo susundin, wala po akong magagawa, di ba? Okay, ayun, sana pa. Okay, boss. Sisay Shadow, gusto kong magkano kaya? Raymart Abres, mag-message ka, sir, para po maibigay sa iyo yung info and details. Wag po dito sa comment section. Okay? Ayun. Tapos, ano pa ba? Yun nga, mga ka-airsoft, no? Minsan nga yung Taiwan bumibigay pa. Ano pa yung China? Diba? Ano pa yung China unit na low quality? Yung Taiwan minsan, Taiwan na yan, ha? Or yung Lonex, or yung US, bumibigay. Ano pa yung pag-China, di ba? Kaya mga ka-airsoft, wag matigas ang ulo, makinig po kayo kasi para din po sa inyo yung sinasabi namin, no? Para hindi kayo mapasubo, para hindi kayo paano ba to? Magsisi bandang huli dahil pangit at saka sablay yung nabili ninyong airsoft. Okay? So, yun lang muna. Wala na yatang katanungan sa mga nag-share po ng ating live video. Maraming salamat po. Pwede po kayong manalo ng ating mga Big Man merchandise, tactical ballpen,
tactical knife, then big man sticker or tactical keychain, etc., etc., whichever ever is available. Okay? Ayun. Ano pa ba? Meron pa ba akong dapat pasalamatan or what, no? Tama si Boss Bigman, para at least super quality ang mabili ninyo, Mikey Francisco, no? Yun. Kahit hindi naman super quality, basta at least the unit na decente, no? Kahit hindi super high-end or super quality ang mabili mo, basta at least yung unit na mabili mo is kayang sumabay, kayang pumalag, 'di ba? Yun lang ang, syempre, yun lang ang gusto ko, yun lang ang dalangin ko na sana huwag kayong mapahamak doon sa gugustuhin nyo at or sa bibilin yung unit. Okay? So far, okay, yun lang muna for now. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisa pong libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Atid po sa inyo ng inyong lingkod, Bigman. Thank you po and have a blessed day to all.